Nang araw na inilibing ko ang aking asawa, si Arturo, pakiramdam ko'y hindi lang ang kanyang katawan ang lumisan. Hindi lamang ang bigat ng kalungkutan ang bumabagabag sa akin, kundi isang malamig na kaba sa aking dibdib, isang hinalang gumagala sa gitna ng mga bulaklak ng sampagita at mga bulong-bulungan. Dahil habang umiiyak ang lahat, may nakita akong nagpatindig ng aking balahibo. Ang aking manugang na si Valerie ay yumukod sa kabaong, at nagkukunwaring hinahaplos ang kuwelyo ng barong Tagalog ni Arturo. Palihim siyang naglagay ng isang maliit na bagay sa loob ng panloob na bulsa. Bahagya lamang na nanginig ang kanyang kamay. Walang ibang nakapansin, ngunit ako, sa isang sandali, nag-alinlangan ako sa sarili kong mga mata. Naisip ko na baka niloloko lang ako ng sakit at lungkot, na marahil ay panyo lamang iyon o isang medalyon, ngunit hindi. Ang ekspresyon sa mukha ni Valerie ay masyadong tiyak, masyadong malamig, at ang paraan ng pagtingin niya sa aking anak na si Marco pagkatapos ay parang isang taong nakatapos ng isang misyon. Ako'y nanigas. Nagpatuloy ang pari sa Misa de Requiem. Ang usok ng insenso ay umakyat sa manipis na ulap, at ang mga salita tungkol sa walang hanggang kapahingahan ay tila walang laman sa aking pandinig. Ang tanging naiisip ko ay ang sandaling iyon, ang palihim na pagkilos, ang kamay na nagtago ng isang bagay sa katawan ng lalaking pinagsamahan ko ng 40 taon. Ngunit bago ako magpatuloy, gusto kong imbitahan ka. Mag-subscribe sa channel at ilike ang video na ito. Nakatutulong ito upang makita kung sinusuportahan mo ako at nag-enjoy sa aking mga kwento. At magkomento sa ibaba kung anong lungsod ang pinapanood mo sa amin. Ngayon, magpatuloy tayo. Nang matapos ang seremonya at umalis na ang lahat patungo sa katabing bulwagan para sa kape at pakikiramay, naiwan akong mag-isa sa harap ng kabaong. Ang katahimikan ay napakalalim na naririnig ko ang pagkaluskos ng kahoy. Ang amoy ng paraffin ay nagpapaikot sa aking ulo. Pagkatapos, humakbang ako patungo sa harapan, na ang puso ay lumalabas sa lakas ng pagtibok na kinatakutan kong marinig ng iba. Yumukod ako kay Arturo. Napakatahimik niya, napakagaling sa kanyang asul na barong. Ang kanyang mukha ay parang sa isang taong mapayapa, ngunit alam ko, tulad ng tanging alam ng isang asawa, na ang kapahingahang iyon ay hindi katahimikan, kundi misteryo. Ipinasok ko ang aking kamay sa bulsa ng kanyang sako. Nanginginig, may nahawakan ang aking mga daliri na matigas, parihaba, maingat ko itong kinuha. Ito ay isang puting sobre na tiklop at sa ibabaw nito ay nakasulat kamay ang aking pangalan, Adora. Tila huminto ang mundo. Naputol ang aking hininga. Itinago ko ito sa aking handbag, tumingin sa paligid upang tiyakin na walang nakakita sa akin, at nagkunwari akong inaayos ang aking itim na belo. Pagkaraan ng ilang minuto, isinara nila ang kabaong, at sa tumpak na pagpalo ng martilyo sa takip, alam kong ang tunay na libing ay nagsisimula pa lamang. Pabalik sa bahay, tila walang hanggan ang daan. Ang kotse ay umusad sa gitna ng heavy traffic at ang bawat pag-iisip ay parang drumbeat sa aking ulo. Ano ang ibig sabihin ni Arturo sa sobrang iyon? At bakit si Valerie, ang aking manugang, ang naglagay nito doon? Mensahe ba iyon mula sa kanya o bitag mula kay Valerie? Hindi ko pa ito gustong buksan. Idiniin ko ito sa aking dibdib, na tila naglalaman ng boses ng isang patay. Pagdating, inilagay ko ang handbag sa ibabaw ng hapagkainan, patay ang mga ilaw, tahimik ang bahay, lahat ay umaamoy ng lanta na bulaklak at kawalan. Umupo ako sa silya kung saan karaniwang nagbabasa ng dyaryo si Arturo, at doon ko lang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang papel na nakatiklop sa 3 at isang maliit na susi na gawa sa maitim na metal. Maikli ang sulat, nakasulat sa matatag na sulat kamay ng aking asawa, Adora. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na hindi ko ito nagawa ng personal. Ang akala mo'y sa iyo ay kailan may hindi naging iyo. Huwag kang magtiwala sa kahit kanino. Minsan, ang pag-ibig na pinakamalapit ay siyang pinakamasakit. Binasa ko ang mga linyang iyon ng paulit-ulit, na tila sa pagitan ng mga salita ay mahahanap ko ang kaluluwang kinuha sa akin. Ang papel ay umaamoy ng wax at lupa, at ang susi ay kumikinang sa isang mapurol na kulay, na tila nagtatago ng mga siglo ng katahimikan. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Ang bawat anino sa bahay ay tila iba, ang bawat sulok ay may bigat na wala noon, ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang mga alaala ay pumapasok kasama nito. Ang tawa ni Arturo, ang amoy ng tabako niya, ang kanyang mga pangako noong kabataan. Minahal ko siya ng buong puso, ngunit ngayon, nag-aalinlangan ako sa lahat. Nang mag-alas 3 ng madaling araw, bumangon ako. Hindi ko na matiis ang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang susi, inilagay sa ibabaw ng mesa, at tiningnan sa ilaw ng lampara. Ito ay luma, na may numerong 47 na nakaukit sa gilid.
mukhang sa isang safety deposit box. At doon, naalala ko, ilang linggo bago siya mamatay, may sinabi si Arturo na kakaiba, kung may mangyari sa akin, huwag kang maghanap ng sagot sa bahay. Noong sandaling iyon, inisip kong nagdedeliryo siya dahil sa lagnat, ngunit ngayon ang mga salitang iyon ay tumimo sa akin na parang kutsilyo. May alam siya, at alam din ni Valerie. Kinaumagahan, tinawagan ako ng aking anak na si Marco. Ma, kumusta ka? Ayos lang, anak. Sa abot ng makakaya, pupunta kami ni Valerie mamaya, gusto naming kausapin ka. Ang tono niya ay mabait, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses na hindi ko matukoy. Sige, sagot ko. Hihintayin ko kayo. Ibinaba ko ang telepono at ang aking mga kamay ay humigpit sa paligid ng susi. Naramdaman ko ang isang daloy ng kuryente na dumadaloy sa aking katawan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi ako naramdamang biktima, naramdaman kong handa ako. At bagamat hindi ko pa alam kung ano ang tinatago ng susing iyon, alam kong hindi pa ako handang ibahagi ito sa kahit sino, dahil minsan, kapag sinubukan mong abutan ang nakaraan, ang mahahanap mo ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa katahimikan. At ako ay malapit nang magbukas ng isang pinto na magbabago magpakailanman sa kasaysayan ng aking pamilya. Ang bukang liwayway ay pumasok ng kulay abo sa bintana, na tila nag-aalinlangan din ang langit kung ano ang dapat nitong liwanagan. Nang umagang iyon, ang katahimikan sa bahay ay may bagong bigat, ang walang laman na espasyo sa tabi ng kama, ang butas sa aparador kung saan nakasabit ang kanyang coat, ang amoy ng cologne na lumulutang pa rin sa hangin. Lahat ay isang malupit na paalala na wala na si Arturo. At gayon paman, naramdaman ko siya sa lahat ng dako, sa orasan na sumusunod sa ritmo ng kanyang buhay, sa mga aklat na may guhit sa ilalim niya, sa mga tasa ng kape na may bakas pa rin ng kanyang mga fingerprint. Ngunit ang pinakanararamdaman ko ay ang kanyang kawalan na nababalot ng mga tanong. Ang susing iyon, ang sulat na iyon, ang pariralang nakasulat sa kanyang sulat kamay, ang akala mo'y sa iyo ay kailan may hindi naging iyo. Umupo ako sa harap ng hapagkainan, kung saan direktang tumama ang liwanag ng umaga sa papel, binasa ko ulit. Bawat salita ay tila mas mabigat kaysa sa nauna, ang malamig na metal ng susi ay nagiinit sa pagitan ng aking mga daliri. Ang nakaukit na numero, A47, ay umiikot sa aking ulo na parang isang imposibleng bugtong. Bandang tanghali, dumating sina Marco at Valerie. Ang tunog ng doorbell ay nagpatalon sa akin. 2 araw pa lamang ang lumipas mula ng libing, ngunit ang kanilang pagbisita ay hindi nagbigay ng ginhawa, kundi pag-aalinlangan. Si Valerie ang unang pumasok. Nakaitim siyang damit na masikip, maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok, ang mukha ay tahimik, masyadong tahimik. Hinalikan niya ako sa pisngi ng mabilis, halos formal. Kumusta ka, Adora? Tanong niya sa mahinang boses. Pagod, sagot ko, ngunit kalmado. Niyakap ako ni Marco nang walang sinasabi. Naramdaman kong tensyonado siya, matigas ang mga kalamnan. Umiwas ang tingin niya sa akin. Gusto lang naming malaman kung kumusta ka, dagdag ni Valerie. Mahal na mahal ka ni Arturo. Ang kanyang mga salita ay tama, ngunit walang laman, at ang kanyang mga mata, habang sinasabi niya ang mga ito, ay hindi nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng isang bagay na mas mahirap pangalanan, pag-iingat. Umupo kami sa sala, ang orasan ay tumitiktak ng paulit-ulit, hinawakan ni Marco ang aking kamay. Ma, gusto kong pag-usapan ang testamento. Testamento? Tanong ko, nagkukunwaring nagulat. Oo, nag-iwan si Papa ng ilang bagay sa pangalan mo, ngunit tumingin siya kay Valerie. May ilang tramites na kailangan nating suriin. Tramites? Ulit ko, tinikman ang salita na parang lason. Namagitan si Valerie, ngumiti ng may paggalang na mas masakit pa kaysa sa sampal. Ayaw naming mag-alala ka sa anumang bagay. Gusto lang naming tulungan kang ayusin ang mga papeles. Nagpapasalamat ako, sabi ko, nagkunwari na nagpapasalamat. Si Arturo ay laging napaka-organisado. Sigurado akong maayos ang lahat. Nakita ko siyang tinitigan ako ng isang sandali na tila sinusubukang basahin ang aking isip. Doon ko ito naunawaan, alam niyang may alam ako, at ang tahimik na laro sa pagitan namin ay nagsimula na. Nang umalis sila, isinara ko ang pinto at ipinangalan ang aking noo sa kahoy. Ang aking puso ay kumakatok na tila sinusubukang bigyan ako ng babala na may paparating. Umakyat ako sa kwarto at binuksan ang drawer kung saan ko itinago ang sulat, kinuha ko ang susi at tiningnan itong muli. Ang numerong 47 ay hindi sa bahay, ni sa anumang safe ni Arturo, ngunit may isang bangko, ang parehong pinagtatrabahuhan niya sa loob ng maraming taon, na may mga safety deposit box na binibilang sa ganoong paraan.
Nagpasya akong pumunta kinabukasan. Naramdaman kong kinakabahan, ngunit kakaiba, parang nabubuhay. Pagkatapos ng mga araw ng pagluluksa at katahimikan, sa wakas ay may layunin ako. Kinaumagahan, nagsuot ako ng kulay abong coat, tinali ang aking buhok, at sumakay sa bus. Mahaba at maingay ang biyahe. Tiningnan ko sa bintana ang mga kalye na tila iba, na tila ang mundo ay lumayo ng kaunti sa akin mula nang umalis si Arturo. Nang dumating ako sa bangko, agad akong nakilala ng gwardiya sa pasukan. Magandang araw, Doña Adora. Napakalaki ng pasensya ko para kay Don Arturo, sabi niya nang may paggalang. Salamat anak, kailangan kong magtanong tungkol sa isang safety deposit box. Nagpunta ako sa counter. Sinuri ng empleyado ang mga talaan. Mayroon ka bang susi at dokumento ng autorisasyon? Kinuha ko ang susi mula sa aking handbag. Kinuha ito ng babae, tiningnan, at itinaas ang isang kilay. Box number 47, sa pangalan ni, sinuri niya, Arturo Beltran. Hiningi niya ang aking ID at pagkatapos ng ilang minuto, iginiya niya ako sa isang pribadong silid. Ang puso ko ay kumakatok sa aking dibdib. Bawat hakbang sa carpet na pasilyo ay tila isang eko ng sarili kong paghinga. Ang pinto ng silid kaban ay nagbukas ng may tunog ng metal at iniwan ako ng empleyado. Ipinasok ko ang susi sa lock. Umikot ito ng maayos na tila naghihintay lang ng aking kamay. Lumabas ang box. Ito ay maliit, maingat. Sa loob ay may isang brown folder, isang saradong envelope at isang itim at puting litrato. Kinuha ko muna ang litrato. Si Arturo ay nandoon, mas bata, na ang braso ay nakapalibot sa isang babaeng hindi ako. May malalaking mata siya, isang tahimik na ngiti, at isang pamilyar na hangin na nagpakaba sa akin. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit may isang bagay sa kanyang mukha na masakit na pamilyar. Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay may testamento na iba sa ipinakita sa akin ni Marco noong nakaraang araw. Ang dokumento ay may petsang isang buwan bago siya namatay. Dahan-dahan kong binasa ang bawat linya, at ang aking paghinga ay umikli sa bawat salita. Ako, si Arturo Beltran, ay iniiwan bilang pangunahing benepisyaryo ng aking mga ari-arian si Sofia Reyes. Sofia Reyes. Ang pangalang iyon ay wala sa aming pamilya o sa aming kasaysayan, o iyon ang akala ko. Sa ibaba, ang pirma ay tunay, walang smudges, walang pag-aalinlangan. Ginawa ito ni Arturo ng may kagustuhan. Naramdaman ko ang paghahalo ng galit at pagtataka. Sino ang babaeng ito? Isang kabit, isang kasosyo, at higit sa lahat, bakit inilagay ni Valerie ang susi sa kabaong? Umalis ako sa bangko na nanginginig ang mga binti, inilagay ang mga papeles sa aking handbag, at naglakad ng walang direksyon sa mga kalye. Ang lungsod ay nagpatuloy, walang pakialam sa aking bagyo. Ang ingay ng mga kotse, ang boses ng mga tao, ang hangin sa mga puno lahat ay tila malayo. Pagdating sa bahay, ikinandado ko ang pinto at bumagsak sa sofa. Tiningnan ko ulit ang litrato, ang babaeng iyon, ang ngiting iyon, ang pamilyar na tingin na iyon, at doon ko ito nakita. Sa likod ng litrato, halos hindi mapapansin, ay may isang bata na mga 3 taong gulang, may malilinaw na mata, na ang buhok ay katulad ng kay Valerie. May nakawala akong napakalalim na paghinga. Ang litrato ay nadulas mula sa aking mga kamay at nahulog sa sahig. Dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, natakot ako sa sarili kong pamilya. Natulog ako na ang litrato ay nasa ilalim ng aking unan, na tila takot akong mawawala ito habang ako'y pumipikit. Gayunpaman, hindi ako makatulog. Ang imahe ng hindi kilalang babae na iyon, si Sofia Reyes, at ang bata na may malilinaw na mata ay humahabol sa akin sa bawat pagpikit. May isang bagay sa kanyang tingin, sa paraan ng paghawak ni Arturo sa kanyang balikat, na hindi mukhang kilos ng isang lalaki sa isang kabit. Ito ay isang mas tender na kilos, mas matalik, mas nagkasala. Ang bukang liwayway ay dumating ng walang babala. Bumangon ako bago tumunog ang orasan, nagtimpla ng kape, at umupo sa harap ng mesa kung saan naroon pa rin ang sulat. Ang usok ng kape ay umakyat ng dahan-dahan, na tila alam din ng hangin na may isang bagay na magbabago sa akin sa araw na iyon. Ikinakalat ko ang mga dokumento sa ibabaw ng tablecloth, ang testamento, ang litrato, ang sulat. Ang pirma ni Arturo ay totoo, at ang petsa ay hindi maikakaila. Isang buwan bago siya mamatay, kung iniwan niya ang lahat sa babaeng iyon, bakit hindi niya ito sinabi sa akin? At bakit may susi ang aking manugang na si Valerie sa box na iyon? Nagpa siya akong pumunta sa opisina ng abogado ni Arturo, si Attorney Mendoza. Matagal ko na siyang kilala. Siya ang tumulong sa amin na bilhin ang bahay at formalisahin ang orihinal na testamento, ang isa kung saan ang lahat ay napunta sa akin at kay Marco. Nang dumating ako,
Sinalubong ako ng abogado ng may paggalang na puno ng pagkakabigla. Doña Adora, muli ang aking pakikiramay. Si Arturo ay isang dakilang tao. Siya nga, sagot ko sa mahinang boses. Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa kanyang testamento. Siyempre, may kopya ako rito. Binuksan niya ang isang filing cabinet at kinuha ang isang berdeng folder. Dito sinasabi na ang kanyang mga ari-arian ay mapupunta sa pangalan mo at ng iyong anak na may pantay na bahagi. At ito, tanong ko, inilagay ang dokumento na kinuha ko sa bangko sa kanyang desk. Inayos ng lalaki ang kanyang salamin, binasa ito ng tahimik. Nagbago ang kanyang mukha, hindi ko pa ito nakita noon. Kinikilala mo ba ang pirma? Oo, sabi niya pagkatapos ng ilang segundo. Walang duda, sa iyong asawa ito. Ngunit, ano? Ang dokumentong ito ay hindi kailanman nairehistro dito. Alam ko sa sandaling iyon na may nagmaniobra. Ginawa ni Arturo ang testamento na iyon ng palihim at may iba pa, marahil si Valerie, ang gustong tiyakin na hindi ko ito kailanman mahahanap. Attorney Mendoza, kilala mo ba ang isang babae na nagngangalang Sofia Reyes? Tanong ko. Nag-alinlangan ang lalaki, pamilyar ang pangalan, ngunit hindi ko alam kung saan, marahil sa nakaraan ng iyong asawa. Maaaring, aniya. Maraming koneksyon si Arturo, bagamat ang pangalang iyon, kumunot ang noo niya. Teka lang. Sinuri niya ang isang lumang filing cabinet, iyong may alikabok at dilaw na etiketa. Kinuha niya ang isang folder. Narito. Mahigit 30 taon na ang nakalipas, pumirma si Arturo ng isang kontrata ng suporta sa pangalan ni Sofia Reyes. Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking mga kamay. Suporta. Kanino? Sa isang menor de edad, ang anak ng babaeng iyon, ang katahimikan ay naging makapal, ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng malakas, isang anak, at tanong ko, halos hindi humihinga. Oo, ngunit ang pangalan ng bata ay nakabura, mukhang sinadya itong burahin, napuno ng luha ang aking mga mata, hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ang aking asawa, ang lalaking natutulog sa tabi ko sa loob ng 40 taon, ay may anak sa ibang babae at itinago ito sa akin sa buong buhay niya. Umalis ako sa opisina na natumba-tumba, na tila bawat hakbang ay may bigat na 1 dekada. Ang kalye ay tila mas maingay kaysa dati, puno ng mga boses na tumatagos sa akin. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa matapos ako sa harap ng sementeryo. Ang talangkahan ay bukas. Pumasok ako, ang hangin ay umaamoy ng lupa at lanta na bulaklak. Tumigil ako sa harap ng puntod ni Arturo. Ang marmol ay malinis pa, ang mga korona ay natutuyo sa sikat ng araw. Ipinatong ko ang aking kamay sa lapida. Bakit, Arturo? Bulong ko. Bakit mo ako niloko? Walang sagot, tanging ang tunog ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng cypress. Tumingin ako sa paligid, naghahanap ng lakas sa isang tanawin ng mga patay, at natagpuan ko ito sa loob ko. Kung gusto mong panatilihin ang mga sekreto, huhukayin ko sila isa-isa, sabi ko sa marmol na nakakagat ang mga ngipin. At kapag nakuha ko na ang lahat, ipinapangako ko sa iyo na walang sino man ang gagamit ng iyong katahimikan upang sirain ako muli. Pagdating sa bahay, natagpuan ko si Valerie na naghihintay sa akin sa pinto. Ang kanyang presensya ay nagulat sa akin. Saan ka galing? Tanong niya sa isang tono na nasa pagitan ng matamis at mapilit. Naglalakad-lakad, sagot ko ng walang emosyon. Nag-aalala si Marco. Hindi siya natulog mula ng libing. Ako rin. Tiningnan niya ako ng may tingin na tila gusto akong butasin. May nakita ka ba? Tanong niya ng biglaan. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ko, sinubukan kong manatiling kalmado. Hindi ko alam, minsan may itinatago kang mga alaala. Marami si Arturo. Hindi ako sumagot. Ang kanyang mga salita ay maingat na sinukat, ngunit ang kanyang intensyon ay malinaw. Alam niyang binuksan ko ang box. Alam mo, Valerie? Sabi ko ng mahinahon. May mga bagay na akala mo alam mo tungkol sa mga tao, ngunit ang oras ay palaging may kakaibang paraan upang ipakita sa atin ang ayaw nating makita. Ngumiti siya. Totoo yan, Adora. Ibinubunyag ng oras ang lahat. Oo, dagdag ko, maging ang mga kasinungalingan. Ang kanyang ngiti ay nagyelo ng 1 segundo at alam kong tiyak na tama ako. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon dahil hindi ko maalis ang tingin sa litrato, si Arturo, si Sofia, at ang bata. Muli kong tiningnan ang mga tampok ng bata, ang hugis ng baba, ang kurba ng kilay, ang matapang na tingin. Pareho sila nang nakita ko kay Valerie, ang parehong kinang, ang parehong anino sa mga mata, ang puso ko ay kumabog ng malakas. Inilagay ko ang aking mga kamay sa aking mukha, takot na takot.
Hindi ito maaaring mangyari, ngunit ito ay nangyari. Lahat ay nagkakatugma, ang sulat, ang susi, ang saloobin ni Valerie, ang kanyang presensya sa buhay ni Marco. Hindi ito aksidente, hindi ito tadhana, ito ay isang plano. Isang plano na nagsimula bago ko pa man alam kung sino siya. Ipinikit ko ang aking mga mata at nanalangin, hindi para sa kapatawaran, kundi para sa kalinawan, dahil may nagsasabi sa akin na ang malapit kong matuklasan ay hindi lamang magbabago sa aking buhay, kundi maaari ring magdulot ng aking kamatayan. May kakaibang paraan ng isip upang protektahan ang sarili. Kapag may isang bagay na masyadong masakit, itinatago ito sa ilalim ng mga patong ng gawain. Nang umagang iyon, sinubukan kong magkunwari na normal ang lahat. Nagtimpla ako ng kape, binuksan ang mga bintana, nagpatugtog ng mahinang musika, ngunit walang paraan upang takpan ang ingay ng katotohanan na humahampas sa loob ko na parang sirang orasan. Ang litrato ay nasa ibabaw ng mesa, nakatingin sa akin. Ang bata na 3 taong gulang na may parehong kinang sa mata tulad ni Valerie ay nakatingin sa akin mula sa nakaraan. Hindi ko kailangan ng DNA test para maintindihan ito. Alam ko sa sandaling tiningnan ko siya. Si Valerie ay anak ni Sofia Reyes, at si Arturo, ang aking asawa, ay ang kanyang ama. Nanatili akong walang kibo sa mahabang panahon, hinayaan ang katotohanan na tumimo, 40 taon ng kasal, at mayroon pa ring mga sekreto na kailangan kong tuklasin. Umalis ako sa bahay nang hindi sinasabi sa kahit sino kung saan ako pupunta. Sumakay ako sa isang taxi patungo sa lumang lugar kung saan nakatira ang kaibigan kong si Aling Lourdes, isang babae na kilala ang lahat sa lugar sa loob ng higit sa 40 taon. Siya ang aking naging konfidante sa mahihirap na panahon. Kung may makakatulong sa akin na ikonekta ang mga piraso, siya iyon. Sinalubong ako ni Aling Lourdes na naka-bathrobe, nakatali ang kanyang buhok, at may tingin ng pag-aalala. Adora, Diyos ko, maputla ang mukha mo. Anong nangyari? Umupo ako sa kanyang sopa at ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa sulat sa kabaong hanggang sa litrato, dumaan sa testamento at sa pagbisita sa abogado. Nakikinig siya ng hindi sumasabat, na ang mga kamay ay nakakrus sa kanyang mga tuhod. Nang matapos ako, tiningnan niya ako ng may pagitan ng awa at takot. Sofia Reyes, ulit niya. Siyempre, naaalala ko siya. Kilala mo siya? Tanong ko, nararamdaman ang pagbilis ng aking puso. Nakira siya 2 kalsada pababa mula sa bahay mo, maraming taon na ang nakalipas. Siya ay isang magandang babae, tahimik, at si Arturo ay tumutulong sa kanya, o iyon ang sabi niya, siya ay isang mananahi. Ang iyong asawa ay nagdadala sa kanya ng mga trabaho mula sa kanyang opisina, ngunit may mga bulong-bulungan. Sumara ang aking lalamunan. Anong klaseng bulong-bulungan? Na nagkaroon siya ng anak, at ang ama ay, alam mo na kung sino, si Arturo, yumuko si Aling Lourdes. Hindi ko kailanman nakumpirma, ngunit bigla silang lumipat. Sinasabi ng mga tao na binilhan siya ng bahay sa kabilang lugar. Nanatili akong tahimik. Ang mga salita ay lumulutang na parang mga kutsilyo na nakabitin sa hangin. Si Sofia, ang anak, ang bahay, lahat ay nagkakatugma. Pagbalik ko sa bahay, naghihintay sa akin si Valerie. Hindi ko alam kung paano niya ito ginagawa, ngunit palagi siyang lumalabas sa oras na ayaw ko siyang makita. Nasa harden siya, nagdidilig ng mga halaman ng may peking ngiti. Ang ganda ng umaga, hindi ba, Adora? Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Depende kung para kanino. Ibinaba niya ang pandilig, pinunasan ang kanyang mga kamay, at tiningnan ako ng may kalmadong ekspresyon, masyadong kalmado. May problema ba? Naisip ko lang ang tungkol sa iyong ina. Ang kanyang mukha ay nagbago ng 1 segundo lang, ngunit sapat na, may anino na dumaan sa kanyang mga mata. Ang aking ina? Tanong niya sa mahinang boses. Oo, si Sofia Reyes. Ang ngiti ay tuluyang nawala, ang katahimikan ay naging makapal. Narinig ko ang pagbagsak ng mga dahon mula sa puno ng lemon, isa-isa, kaya alam mo na, sabi niya sa wakas. Wala kang balak na itago ito magpakailanman, hindi ba? Hindi, sagot niya, hanggat hindi ko natatapos ang pinunta ko rito. Ang kanyang tono ay malamig, sinukat, ngunit puno ng mas malalim na bagay. Pot, ang iyong ama, nagsimula siyang magsalita, ang aking ama ay isang duwag, iniwan niya ang aking ina ng higit na kailangan niya. Nagkasakit siya, namatay ng walang pera, at samantala, ikaw at ang iyong anak ay nabubuhay na napapalibutan ng karangalan, mga party, mga biyahe. Alam mo ba kung ano ang makita ang iyong ina na nagtatahi hanggang sa dumugo ang mga daliri upang makapagbayad ng upa, habang ang lalaking nagbigay sa iyo ng buhay ay nagtutoast sa isang restaurant kasama ang kanyang lehitimong asawa? Hindi ako makasagot. Nanginginig ang aking mga labi. Nagpatuloy siya,
Bawat salita ay parang hagupit, kaya lumapit ako kay Marco, kaya tinanggap ko ang kanyang pag-ibig. Hindi dahil sa kanya, kundi para sa hustisya. Hustisya, bulong ko, o paghihiganti. Minsan, iisa lang sila. Naramdaman ko ang kurot sa aking dibdib, ngunit hindi ng pagkakasala, kundi ng galit. Galit para kay Arturo, para sa kanyang katahimikan, para sa paraan kung paano umusbong ang kanyang kasalanan sa loob ng sarili kong bahay, ngunit lalo na ang galit dahil ginamit ni Valerie ang aking anak, ang aking pamilya bilang instrumento ng kanyang paghihiganti. Ano ang inilagay mo sa kabaong? Tanong ko. Ngumiti siya ng may pangiinis. Isang alaala. Anong klaseng alaala? Isang litrato ng aking ina, upang saan man siya naroroon, hindi niya kailanman makalimutan kung sino ang sumira sa kanya. Nanatili akong tahimik. Ang kalinawan ng kanyang galit ay mas nakakatakot kaysa sa anumang banta. Walang luha, walang panginginig, tanging isang mapait na kapayapaan sa kanyang mukha. At ano ang inaasahan mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Wala mula sa iyo. Nakuha ko na ang gusto ko. Ano? Ang makita siyang patay at ang makita kang naguguluhan. Nang gabing iyon, ikinulong ko ang sarili ko sa aking kuwarto. Natatakot ako, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko, sa kaya kong gawin bilang isang babaeng nasaktan, dahil bagamat na antig ako sa kanyang kuwento, hindi ko siya mapapatawad sa ginagawa niya kay Marco. Wala siyang kasalanan. Siya ay isang bulag na lalaki, lumaki sa gitna ng pagpapanggap. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng bumalik sa aking tingin ay may maputlang mukha, pagod na mga mata, ngunit isang bagong ilaw sa mga ito, isang determinasyon na hindi ko maalala na naramdaman ko kailanman. Kinuha ko ang diary na itinago ni Arturo sa drawer ng kanyang desk. Nakita ko ito ng libu-libong beses, ngunit hindi ko binuksan. Sa pagkakataong ito, ginawa ko. Sa pagitan ng mga pahina, nakakita ako ng isang tala na nakasulat sa faded ink. Kung sakaling bumalik si Valerie, wag mo siyang harapin ng may galit. Hindi niya alam ang buong katotohanan. Si Sofia ay hindi namatay dahil sa aking pag-iwan. Namatay siya dahil sa tinangka niyang itago. Nanindig ang balahibo ko. Binasa ko ulit, hindi makapaniwala. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Ano ang itinago ni Sofia? At bakit naniniwala si Arturo na babalik ang kanyang anak? Napagtanto ko na mayroon pa ring mga piraso na nawawala sa puzzle na ito. At hindi lang si Valerie ang may sekreto. Ang galit ay humahalo sa takot. At ang takot sa pangangailangan na malaman. At hindi ko na kayang tumigil. Dahil kapag natuklasan ng isang babae na nabuhay siya sa isang buhay na itinayo sa mga kasinungalingan, hindi na siya naghahanap ng aliw, naghahanap siya ng katotohanan. At ang katotohanan, naramdaman ko, ay mayroon pa ring iba na ipapakita sa akin. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Arturo at ang malamig na tingin ni Valerie na naghahalo sa isang panaginip. Ang lalaking minahal ko sa loob ng 40 taon ay nagdala sa bahay ng kanyang sariling parusa, nababalot sa kagandahan, sa kunwari kabaitan, sa sinukat na mga salita, at ako, ang tanga kong sarili, ay tinanggap siya ng may bukas na bisig, ngunit hindi na. May isang bagay sa loob ko na nagising. Isang boses na hindi ko kilala, matatag, sigurado, na paulit-ulit na nagsasabi sa akin, sa pagkakataong ito, ikaw ang magkokontrol. Nagtimpla ako ng kape ng bukang liwayway at naghintay. Alam kong dadaan si Marco upang makita ako bago pumunta sa trabaho, tulad ng bawat Lunes, kailangan ko siyang makita. Kailangan kong tingnan siya sa mata at kilalanin kung gaano kalaki ang pinsalang ginawa sa kanya at kung gaano pa ang darating. Nang dumating siya, niyakap niya ako ng may pagmamahal. Hindi siya mukhang ang adult na anak na siya, kundi isang nawawalang bata na naghahanap ng aliw. May eyebag siya, nakayuko ang mga balikat, mahina ang boses. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari kay Valerie, ma. Mula nang mamatay si Papa, iba na siya, malayo. Baka kailangan lang niya ng oras, sabi ko, sinukat ang aking mga salita. Lahat tayo ay nagpoproseso ng sakit sa iba't ibang paraan. Nagbuntong hininga siya. Kagabi, narinig ko siyang nagsasalita sa pagtulog, nagsasabi ng mga kakaibang bagay, mga pangalan na hindi ko alam. Anong klaseng pangalan? Sofia, Arturo, at isang bagay tungkol sa utang sa akin. Ang aking puso ay kumabog, ngunit nagkunwari ako. Siguro panaginip lang, alam mo na, ang stress. Niyakap ko siya at hinaplos ang kanyang ulo tulad noong bata pa siya, ngunit sa loob ay alam ko na hindi ko na kayang itago ang lahat sa kanya, hindi pa. Hindi, hanggang sa magkaroon ako ng ebidensya. Nang umagang iyon, ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa aking buhay. Laruin ang parehong laro ni Valerie, itago ang katotohanan,
kumilos ng kalmado, ngumiti habang ang apoy ay lumalaki sa ilalim ng mesa. Kung gusto niya ng giyera, makukuha niya iyon, ngunit sa aking mga patakaran, nagsimula ako sa isang simpleng bagay, imbitahan silang maghapunan sa katapusan ng linggo. Sinabi ko sa kanila na gusto kong magpasalamat sa kanilang pagsama sa akin sa mga malungkot na araw na ito. Agad na tinanggap ni Valerie, nagkunwaring nakikiramay. Siyempre, Adora, masarap magbahagi muli bilang pamilya. Hindi ako naloko ng kanyang ngiti. Sa likod nito ay may maitim na kinang, isang kasiyahan na nagdulot sa akin ng panginginig. Ngunit hindi ko ito ipinakita. Tiningnan ko siya ng may parehong ngiti na ginagamit ng mga lola kapag alam na nila ang lahat at naghihintay lang ng tamang sandali upang magsalita. Ang mga araw bago ang hapunan ay inilaan ko sa pagpaplano. Palihim kong kinontak si Attorney Mendoza. Hiniling ko sa kanya na pumunta sa bahay ng gabing iyon kasama ang mga dokumento na nakita ko sa bangko at isang kopya ng orihinal na testamento. Humiling din ako ng iba pa, na magdala siya ng isang forensic handwriting expert. Hindi ko ipinaliwanag kung bakit. Sinabi ko lang, magtiwala ka sa akin, attorney. Hindi mo malilimutan ang masasaksihan mo. At siya, nang hindi lubos na nauunawaan, ay pumayag. Sa hapon ng hapunan, inihanda ko ang mesa ng may ritual na katumpakan, ang puting vajilya, ang mga kubyertos na pilak, ang mga kopa na ginagamit lamang ni Arturo sa mga espesyal na okasyon. Ang bawat detalye ay may layunin, ang bawat kilos ay may nakatagong kahulugan. Nang mag-alas 8 na, narinig ko ang doorbell. Pumasok si Valerie na nakaakbay kay Marco, nakasuot ng eleganteng itim na damit. Mukha siyang isang balo sa nobela. Napakainit ng bahay mo, Adora, sabi niya habang inaalis ang kanyang coat. Salamat, anak, sagot ko ng may katamisan. Masaya akong makita kang masaya. Umupo kami para kumain. Ang kapaligiran, bagamat magalang, ay puno ng tensyon. Sinubukan ni Marco na panatilihing magaan ang pag-uusap, ngunit patuloy siyang sinasabat ni Valerie sa mga sinukat na parirala, sa mga pahiwatig na nakabalat kayo bilang pagmamahal. Tiningnan ko siya ng tahimik. Napansin kung paano gumagalaw ang kanyang mga mata patungo sa mga drawer, patungo sa mga sulok, naghahanap ng isang bagay. Habang nagbubuhos ako ng alak, naramdaman kong ito na ang oras. Marco, bago tayo magpatuloy, sabi ko ng kalmado, may gusto akong sabihin sa iyo. Tumingin siya sa akin ng nag-aalala. Ano po iyon, ma? Gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa pagiging isang napakabuting anak. Hindi lahat ng lalaki ay may lakas na harapin ang malapit mo ng matuklasan. Ibinaba ni Valerie ang kopa sa mesa. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong niya sa isang tono na naghahalo ng pagkaalerto at paghamon. Tiningnan ko siya ng diretso, nang hindi kumukurap. Nangangahulugan ito na ang katotohanan ay laging lalabas, kahit na ilibing ito kasama ng isang patay. Si Marco ay nanigas. Ma, ano ang sinasabi mo? Tungkol sa iyong ama, anak, at sa tinago niya bago siya namatay. Tumayo si Valerie ng biglaan, kabalintunaan ito. Sabi niya, huwag kang magsimula ng mga kwento ngayon, Adora. Mga kwento, sagot ko ng nakangiti. O mga katotohanan na mas gugustuhin mong hindi marinig. Ang katahimikan ay lubusan. Pagkatapos, ng kalmado, kinuha ko sa isang drawer ang folder ng bangko, inilagay sa ibabaw ng mesa. Kinikilala mo ba ang susing ito, hindi ba? Tanong ko. Namutla siya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ito ang susi na inilagay mo sa kabaong. Ang parehong nagbukas ng box na ito. Tiningnan ako ni Marco nang hindi nauunawaan. Anong susi, Valerie? Hindi siya sumagot. Sa box na iyon, nagpatuloy ako, nakita ko ang isang testamento, isa kung saan iniwan ng iyong ama ang lahat sa isang babaeng nagngangalang Sofia Reyes. Nanatili si Marco na walang kibo. Sino ang babaeng iyon? Ang iyong asawa ay mas makakasagot niyan kaysa sa akin, sabi ko, tinitingnan siya ng direkta. Kinuyom ni Valerie ang kanyang mga kamao. Ano ang ipinahihiwatig mo? Wala na hindi mo alam, bulong ko. Umaatras siya, at doon ko alam na naabot ko ang eksaktong sugat. Bago ako magpatuloy, gusto kong imbitahan ka. Sabihin mo sa akin dito sa mga komento kung ano ang tingin mo sa kuwentong ito sa ngayon at kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko. Huwag kang umalis sa video dahil ang susunod ay magpapatindig ng iyong balahibo. Huminga ng malalim si Valerie. Sinubukan niyang bumalik sa sarili. Ito ay isang bitag, sabi niya. Isang hamak na bitag. Hindi, anak, ito ang katotohanan. Anong katotohanan? Namatay ang aking ina maraming taon na ang nakalipas. Wala siyang kinalaman sa inyo. Ah, wala. Binuksan ko ang envelope at kinuha ang litrato. Kung gayon, ipaliwanag mo ito. Nahulog ang litrato sa mesa.
Kinuha ito ni Marco nang nanginginig ang mga kamay. Ano ito? Ang iyong ama at si Sofia? At ang bata na nakikita mo roon, ang boses ko ay nabasag, ay si Valerie. Tiningnan niya ang kanyang asawa, maputla, walang salita. Totoo ba? Tanong niya sa kanya. Si Valerie, nang makitang na corner, ay inalis ang kanyang maskara, nagbago ang kanyang boses. Oo, totoo, sabi niya ng malamig, at hindi ako nagsisisi sa anuman. Tumayo si Marco, hindi makapaniwala. Niloko mo ako. Sinuway ng iyong ama ang buhay ng aking ina, ibinabalik ko lang ang pabor. Ang kanyang pag-amin ay bumagsak na parang kulog. Ako, sa katahimikan, ay pinanood ang pagguho. Sa loob, ang isang bahagi ko ay umiiyak, ngunit ang isa, mas luma at mas malakas, ay nakangiti, dahil sa wakas, lumabas na ang lason. Hindi natapos doon ang gabing iyon, ang sumunod ay magbabago magpakailanman sa kapalaran ng lahat. Ang gabi pagkatapos ng hapunan ay ang pinakamahaba sa aking buhay. Ang katahimikan sa bahay ay mabigat, na tila ang mga dingding ay sumipsip ng lahat ng sigaw, lahat ng luha, lahat ng mga lihim na nabunyag. Umalis si Marco nang hindi nagsasabi ng anumang salita. Si Valerie, pagkatapos ng kanyang pag-amin, ay umalis ng galit, nag-iwan ng isang mapait na amoy, halo ng pabango at paghihiganti. Naiwan akong mag-isa, nakatingin sa walang laman na mesa. Ang litrato ay nandoon pa rin sa tabi ng mga kopa na medyo walang laman. Ang retrato ng aking asawa kasama si Sofia, at ang batang iyon ay nahalo sa refleksyon ng natapong red wine na tila dumudugo ang nakaraan sa kasalukuyan. Alam kong hindi ako makakatulog. Hindi pa. Kailangan kong maintindihan. Kailangan kong malaman kung bakit pinayagan ni Arturo ang lahat. Umakyat ako sa kanyang study room. Ang lugar na iyon ay palaging kanyang kanlungan. Mga aklat na perpektong nakahanay, ang kanyang desk na pinakintab, ang patuloy na amoy ng tinta at kahoy. Binuksan ko ang mga drawer, naghahanap ng higit pa sa mga sagot. At nandoon ang itim na kuwaderno, ang parehong diary na nakita ko ng maraming beses nang hindi naglakas loob na basahin. Ngayon, wala na akong mawawala. Umupo ako sa kanyang silya at binuksan ito. Sa unang pahina, ang kanyang matatag na sulat kamay ay nagsasabing, kung binabasa mo ito, Adora, ito ay dahil wala na ako. Patawarin mo ako sa itinago ko, ngunit may mga katotohanan na maaaring sumira bago magligtas. Ang kuwento na akala mo ay alam mo ay hindi sa akin o sa iyo. Naramdaman ko ang buhol sa aking sikmura. Dumaan ako sa mga pahina nang nanginginig ang mga kamay at doon ito, ang pangalan na humahabol sa akin, Sofia Reyes. Nakilala ko si Sofia noong 1979. Hindi ito pag-ibig, ito ay isang kasalanan. Nagtatrabaho siya sa paglilinis sa aking opisina. Isang gabi, pagkatapos ng isang party, nagawa ko ang pinakamasamang pagkakamali sa aking buhay. Iniwan ko siya ng mag-isa at may nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung ano. Hanggang sa mga taon pagkatapos, inilagay ko ang aking kamay sa aking bibig. Hindi ako makapaniwala sa aking binabasa. Nagpatuloy ako. Nang malaman kong nagkaroon siya ng anak, gusto kong panagutan. Ngunit hindi kailanman tinanggap ni Sofia ang aking tulong. Sinabi niya sa akin na mas gusto niyang mamatay kaysa hayaan akong pumasok sa kanyang buhay. Nagpumilit ako. Nagpadala ako sa kanya ng pera ng palihim, ngunit naglaho siya. Ilang taon pagkatapos, nalaman ko na namatay siya, ngunit may isang bagay sa kuwentong iyon ang hindi kailanman sumara sa akin. Binaligtad ko ang pahina. May nagsabi sa akin na hindi namatay si Sofia, na nagpalit siya ng pagkakakilanlan at ang bata ay pinalaki ng iba, na ang apelidong Reyes ay isang imbento, na ang lahat ay pinlano upang lumapit sa akin, hindi upang tumakas mula sa akin. Ang aking puso ay kumakatok ng napakalakas na halos hindi ako makabasa. Pagkatapos, nakita ko ang huling tala. Kung sakaling lumabas si Valerie, huwag mo siyang kamuhian, ngunit huwag ka ring magtiwala. Sa likod niya ay may iba pa, isang taong mas nakakaalam ng aking mga pagkakamali kaysa sa sarili ko. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang lalaki na may itim na singsing, malalaman niya ang katotohanan. Isinara ko ng biglaan ang diary, ang hangin ay naging makapal. Ang lalaki na may itim na singsing, ang pariralang iyon ay paulit-ulit sa aking ulo. Sino siya? At bakit labis na natatakot si Arturo na lalabas siya? Ginugol ko ang mga sumunod na oras sa pagsusuri ng mga lumang litrato, dokumento, receipts, at doon ko ito nakita. Sa isang litrato ng isang bank event, nakatayo si Arturo kasama ang ilang kasosyo. Sa kanan, isang lalaking may bigote na may maitim na singsing sa kanang kamay. Ang kanyang tingin ay nagdulot sa akin ng panginginig. Sa likod ng litrato, sa sulat kamay ni Arturo, ay may isang pangalan, Hector Lazo. Naalala ko na minsan ay pinag-uusapan siya ni Arturo,
ngunit palaging may pag-iwas. Sinabi niya na naging kaibigan niya, kasosyo sa ilang negosyo, ngunit hindi ko siya nakita sa bahay. At ngayon, 30 taon pagkatapos, bumalik ang kanyang pangalan na parang isang multo. Kinaumagahan, tinawagan ko si Attorney Mendoza. Attorney, pamilyar ba sa iyo ang pangalan na Hector Lazo? Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang segundo. Oo, naging kasosyo siya ng iyong asawa maraming taon na ang nakalipas. Buhay pa ba siya? Sa pagkakaalam ko, oo, ngunit nag-alinlangan siya. Hindi ka dapat lumapit sa kanya, Doña Adora. Bakit mo sinasabi iyon? Ang taong iyon ay hindi mapagkakatiwalaan. Pagkatapos na makipaghiwalay si Arturo sa kanya, may mga bulong-bulungan, madilim na negosyo, pangingikil, kahit mga banta. Nanindig ang balahibo ko. Saan siya nakatira? Tanong ko. Sa labas, malapit sa lumang bodega kung saan itinago ni Arturo ang kanyang mga gamit. Ngunit, pakiusap, huwag kang pumunta ng mag-isa. Ibinaba ko ang telepono nang hindi sumasagot. Alam kong gagawin ko pa rin. Nang hapong iyon, sumakay ako sa bus patungo sa Industrial District. Ang bodega ay nandoon pa rin, luma, kinakalawang, at puno ng damo. Ang hangin ay nagdadala ng alikabok at mga papel. Kumatok ako sa pinto na ang puso ay kumakatok na parang tambol. Walang sumagot. Kumatok ako ulit. Hector Lazo. Sigaw ko. Ang pinto ay bumukas ng dahan-dahan at nandoon siya, isang matandang lalaki na may puting buhok, na may isang itim na singsing na kumikinang sa kamay. Ang kanyang tingin ay matigas, ngunit hindi nagulat. Kaya sa wakas, dumating ka, sabi niya sa isang malalim na boses. Alam ni Arturo na balang araw, gagawin mo iyon. Ako'y nanigas. Sino ka? Tanong ko. Ang nakakaalam kung bakit namatay ang iyong asawa. Ang lupa ay tila gumalaw sa ilalim ng aking mga paa. Namatay? Bulong ko. Na-infarct si Arturo. Ang lalaki ay tumawa ng mapait. Infarto? Hindi, Senyora Beltran. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na ang iyong asawa ay nilason. Naputol ang aking hininga. Sino? Ang parehong tao na akala mo ay nagmamahal sa kanya. Valerie? Tanong ko. Umiling siya. Hindi, ng isang taong gumamit sa kanya. Sino? Isang babae na nagngangalang Sofia. Naramdaman ko ang suntok sa aking dibdib. Hindi ito maaaring mangyari. Patay na si Sofia. Talaga ba? Ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Sigurado ka ba? Ang aking mundo ay gumuho. Ang hangin ay napuno ng mga echo, ng mga boses mula sa nakaraan, ng imahe ng litratong iyon. Si Sofia, ang babaeng akala kong patay, ay buhay pa. At kung totoo iyon, ano ang papel niya sa lahat ng ito? Bumalik ako sa bahay na nanginginig. Binuksan ko ang lahat ng ilaw, kahit na tanghali. Hindi ko maalis sa isip ang tingin ng lalaking iyon, ang kanyang itim na singsing, ang mga salitang sinabi niya, ang iyong asawa ay nilason. At bigla, may naalala ako, isang gabi bago siya namatay, nagreklamo si Arturo tungkol sa isang mapait na lasa sa tsaa na inihanda ni Valerie para sa kanya. Inaalagaan niya siya noong mga araw na iyon dahil may sakit ako at siya sinabi niya habang umuubo, hindi pareho ang lasa, ngunit ayos lang, gawa ito ng may pag-ibig. Ipinikit ko ang aking mga mata at inilagay ang aking mga kamay sa aking bibig. Ang katotohanan ay lumabas sa harap ko, monstrous, imposibleng tanggihan, nilason si Arturo, at ako, nang hindi nalalaman, ay nabuhay sa ilalim ng parehong bubong kasama ng kanyang mamamatay tao. Ngunit kung tama si Hector, hindi nag-iisa si Valerie, may iba pa na nagpapagalaw sa kanya mula sa mga anino. Si Sofia, buhay, naghihintay pa rin ng huling paghihiganti. Ang aking puso ay kumakatok ng napakalakas na akala ko ay mababasag ang aking dibdib, at sa sandaling iyon, alam ko, ang paparating ay hindi ang katapusan, ito ang totoong simula. May mga katahimikan na sumisigaw. Nang gabing iyon, ang akin ay nakakabingi. Naglakad ako sa bahay na hawak ang diary, binabalikan ang bawat salita, ang bawat nanginginig na bakas ng sulat kamay ni Arturo. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang lalaki na may itim na singsing. Nagawa ko na iyon, at ang sinabi sa akin ni Hector Lazo ay patuloy na umuulit sa aking ulo. Ang iyong asawa ay nilason, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa isang taong gumamit sa kanya. At kung ang lahat ng akala kong alam ko ay ang ibabaw lamang, at kung si Valerie ay isa lamang piyon sa isang mas malaking laro. Umupo ako sa dilim sa harap ng wedding portrait na nakasabit pa rin sa sala, nakangiti si Arturo na hawak ang aking kamay. Tiningnan ko siya ng may pananampalataya, ang pananampalataya na tanging ang mga babae lamang na naniniwala sa walang hanggan ang mayroon. Ngayon, alam kong walang hanggan, ang natitira lang ay ang mga katotohanan na walang gustong makita.
Kinaumagahan, nakatanggap ako ng tawag. Si Hector iyon, ang kanyang boses ay malalim, nagmamadali, nakita ko siya, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Si Sofia, ano ang sinasabi mo? Buhay siya at gusto kanyang makita. Ang lupa ay tila nagbukas sa ilalim ng aking mga paa. Saan? Sa lumang Mirador Hotel ngayong gabi. Ngunit binabalaan kita, huwag kang pumunta ng mag-isa, huwag kang magtiwala sa kahit sino. Ibinaba niya ang telepono bago ako makasagot. Ang katahimikan na sumunod ay parang kutsilyo. Pagsapit ng gabi, hiniling ko kay Marco na pumunta. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ipinakita ko sa kanya ang diary, ang testamento, ang litrato, at ikinuwento ang sinabi sa akin ni Hector. Nakikinig siya ng hindi sumasabat, maputla, hindi makapaniwala. Ma, bulong niya sa huli. Sigurado ka ba na hindi ka nila minamanipula? Sigurado ako, sagot ko ng matatag. Ngunit hindi ako mananatiling nakaupo. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hayaan mo akong samahan ka. Hindi, anak. Kung totoo ang kinakatakutan ko, gusto kong manatili kang malayo. Hinaplos ko ang kanyang mukha. I-promise mo sa akin na anuman ang mangyari, hindi mo na makikita si Valerie muli. Tumango siya, bagamat may sakit sa kanyang tingin, alam niyang masisira ng pangakong iyon ang kanyang kaluluwa. Dumating ako sa hotel ng alas 9 ng gabi. Ang lugar ay tila huminto sa oras. Ang mga dingding ay basa, kumikislap ang mga ilaw, isang amoy ng pagkakakulong at alikabok. Ang receptionist, isang matandang lalaki, ay itinuro sa akin ang kuwarto 204. Ang aking mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa walang laman na pasilyo. Bawat pagkaluskos ng sahig ay isang babala, bawat anino ay isang banta. Kumatok ako sa pinto. Isang boses mula sa loob ang nagsabi, "Pumasok ka, Adora, inaasahan kita." Pumasok ako. Ang kuwarto ay mahina ang ilaw ng isang lumang lampara. Sa tabi ng bintana, isang babae ang nakaupo na nakatalikod. May puti, tuwid na buhok siya at isang maitim na shawl sa kanyang mga balikat. Nang lumingon siya, naramdaman ko ang panginginig. Si Sofia iyon. Mas matanda, mas marupok, ngunit buhay. Ang kanyang mga mata ay may parehong kinang tulad ng sa litrato. Kaya ikaw pala, sabi ko, halos hindi humihinga. Oo, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. At ikaw ang asawa, ang balo, ang aking pagwawasto. Tiningnan namin ang isa't isa ng tahimik. Sa isang sandali, ang tanging umiral ay ang bigat ng mga dekada na naghihiwalay sa amin at ang anino ng isang patay na lalaki sa pagitan namin. Ang iyong asawa ay isang duwag, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. At ikaw, isang anino na hindi kailanman umalis, sagot ko. Ngumiti siya ng malungkot. Huwag mo akong sisihin, Adora. Sinira niya ang aking buhay, at ang aking anak din. At sa iyo, ano ang nakuha mo sa lahat ng ito? Hustisya, bulong niya. Tinatawag mo bang hustisya ang paglason sa isang lalaki at gamitin ang sarili mong anak upang gawin iyon? Yumuko si Sofia. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Ang kanyang pag-amin ay nagpawalang kilos sa akin. Kung gayon, sino? Ang pinto ay biglang bumukas. Pumasok si Valerie na puno ng luha ang mga mata at may baril sa kamay. Ako! Sigaw niya. Ako iyon, ma. Ang eko ng kanyang boses ay pumuno sa kwarto. Tumayo si Sofia nang nanginginig. Valerie, wag. Oo, humihikbi siya. Ginawa mo akong gawin iyon. Ginawa mo akong kamuhian siya. Ginawa mo akong maniwala na sinira niya ang buhay mo, ngunit ikaw ang sumira sa kanya una. Sinubukan ni Sofia na lumapit. Anak, hindi mo naiintindihan? Naiintindihan ko ng perpekto. Itinutok niya ang baril sa kanya. Hindi mo ako kailanman minahal. Ginamit mo lang ako. Nanatili akong walang kibo. Ang hangin ay naputol sa libo-libong piraso. Itinaas ni Sofia ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako, Valerie. Ginawa ko iyon dahil sa takot. Binalaan ako ni Arturo na kukunin ka, kasinungalingan. Sigaw ni Valerie. Lagi kang nagsisinungaling. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay mapanganib. Iibaba mo ang baril, sabi ko, humakbang pasulong. Huwag kang lumapit, sigaw niya sa akin. Hindi ka ring inosente. Nabuhay ka sa kanyang kasinungalingan. Sa isang sandali, naisip kong ipuputok niya, ngunit sa halip, bumagsak ang kanyang katawan. Lumuhod siya, umiiyak, sumisigaw ng pangalan ng kanyang ina. Tumakbo si Sofia sa kanya, niyakap siya. Nanatili ako, nakatingin sa sirang eksenang iyon. Ina at anak sa gitna ng luha at pagkakasala, ang lahat ng itinayo ng galit ay gumuho sa harap ko. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang pulis. May nagbigay alam,
Marahil si Hector, dinala nila si Valerie ng walang pagtutol. Tiningnan ako ni Sofia bago siya ikadena. Huwag mo siyang kamuhian, Adora, kasalanan ko ito. Hindi, sabi ko, sa ating tatlo, dahil ang kasalanan ay hindi lamang ginawa ng taong nanakit, kundi pati na rin ng taong nananahimik. Pabalik sa bahay, natagpuan ako ng bukang liwayway sa porch. Ang sariwang hangin ay humampas sa aking mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, huminga ako ng walang takot. Nawalan ako ng asawa, ng manugang, halos isang anak, ngunit may napanalunan akong mas mahalaga, ang katotohanan. At ang katotohanan, bagamat masakit, ay nagpapalaya. Kinuha ko ang diary ni Arturo sa huling pagkakataon. Isinulat ko sa huling pahina, minsan, ang hustisya ay hindi dumarating sa mga sigaw, kundi sa mga katahimikan. At ang kapatawaran ay hindi para sa humihingi, kundi para sa taong ayaw nang magdala ng bigat ng galit. Isinara ko ang kuwaderno. Ang araw ay nagsimulang sumikat, gininto ang kulay ang mga dingding ng bahay, at naramdaman ko na sa wakas, pagkatapos ng labis na sakit, maaari na akong magpahinga. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon sa hotel. Minsan, nagigising pa rin ako sa tunog ng sigaw ni Valerie sa aking mga tainga. Minsan, akala ko naririnig ko ang putok na hindi kailanman tumunog, dahil pinigilan ko ito sa aking boses, sa aking presensya, sa tanging bagay na maaari ko pang ialay, ang aking habag. Mula noon, nagpatuloy ang oras, ngunit ang buhay ko ay nagbago magpakailanman. Ang hardin ay namumulaklak muli, bagamat hindi pareho. Ang hangin ay iba ang amoy, at ang bawat sulok ng bahay ay nagtatago ng eko ng nakaraan. Walang araw na hindi ko tinitingnan ang retrato ni Arturo at nagtatanong kung sa ilang sulok ng kabilang buhay, pinapanood niya ako na nagsisisi. Natutunan ko na ang katotohanan ay hindi dumarating kapag hinahanap natin ito, kundi kapag handa na tayong dalhin ito. At ako, nang hindi nalalaman, ay ginugol ang buong buhay ko sa paghahanda para sa sandaling iyon. Si Valerie ay sinentensiyahan ng 20 taong pagkakakulong, hindi dahil sa pagpatay, hindi kailanman napatunayan ng sigurado ng forensic report na ang paglason ay nakamamatay, kundi dahil sa pandaraya, usurpasyon ng pagkakakilanlan, at manipulasyon ng mga dokumento. Si Sofia, ang kanyang ina, ay inakusahan din, bagamat dahil sa kanyang edad at kalusugan, siya ay nasa house arrest. Si Marco, ang aking anak, ay hindi na bumalik sa dati. Nang araw na dinala ng pulis ang kanyang asawa, lumuhod siya sa harap ko. Hindi ko maintindihan, ma, sabi niya sa basag na boses. Bakit? Bakit ang lahat ng ito? Niyakap ko siya at hindi ko alam kung ano ang sasabihin dahil sa kaibuturan, hindi ko rin lubos na maintindihan. Ang galit ay isang tahimik na pamana. Ito ay ipinapasa ng walang salita, tulad ng isang anino na lumilipat mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. At minsan, kapag hindi mo ito pinigilan sa oras, tinatapos nito ang pagkain sa lahat ng hinawakan nito. Nagpa siya si Marco na umalis sa lungsod. Tumatawag siya sa akin minsan sa isang linggo, ngunit ang kanyang boses ay malayo, pagod, hindi ko siya sinisisi. Ang kanyang kaluluwa ay sirang-sira, at bawat salita ko ay nagpapaalala sa kanya ng sakit na sinubukan niyang ilibing. Naisip ko ring umalis, iwanan ang bahay na ito, ang lugar na ito, ang bansang ito kung kinakailangan, ngunit pagkatapos ay naunawaan ko na ang pagtakas ay hindi paggaling. Ang paggaling ay ang manatili, harapin ang eko ng nakaraan, at matutong mamuhay kasama nito, kaya nanatili ako. Inilaan ko ang aking mga araw sa pagpapanumbalik ng maliliit na bagay na nagbigay sa akin ng kapayapaan noon. Pagpipinta ng mga dingding, pag-aalaga ng aking mga halaman, pagsulat. Pinuno ko ang buong mga kuwaderno ng aking kwento, hindi para sa akin, kundi para sa mga susunod. Gusto ko na kung ang sinumang babae na tulad ko, isang asawa, isang ina, isang lola, ay naramdaman na ang kanyang buhay ay gumuho dahil sa isang pagtataksil, ay mabasa ang aking mga salita at malaman na maaari kang mabuhay. 2 linggo na ang nakalipas, nakatanggap ako ng sulat, mula ito kay Attorney Mendoza. Sa loob, isang dilaw na envelope na selyado sa sulat kamay ni Arturo. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Nakasulat, Adora, kung ang sulat na ito ay dumating sa iyo, ito ay dahil lumabas na ang katotohanan. Huwag mong hanapin na patawarin ako, intindihin mo lang ako. Hindi ko kailanman minahal si Sofia, tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Ito ay isang pagkakamali, isang bagay na dinala ko sa buong buhay ko. Ngunit nang malaman kong may anak siya, gusto kong tulungan siya, kahit na palihim, hindi ko naisip na ang pagtatangkang iyon ng pagtubos ay sisira sa atin. Kung mayroon man pagkatapos ng kamatayan,
Inaasahan kong makita kita roon upang sabihin sa sarili kong mga labi ang hindi ko nagawa dahil sa aking pagiging duwag. Mahal kita. Palagi ko itong ginawa, Arturo. Binasa ko ang sulat na iyon ng paulit-ulit hanggang sa mabasa ito ng luha. Hindi ko siya pinatawad sa sandaling iyon, ngunit may naunawaan akong nagpalaya sa akin. Ang pag-ibig ay hindi laging nagliligtas, ngunit ang kapatawaran, oo. Ang pagpapatawad sa kanya ay hindi pagbibigay katwiran sa kanya, kundi ang pagpapakawala ng bigat na naglulubog sa akin. Minsan, kapag gumagabi na, lumalabas ako sa porch na may kumot sa aking mga balikat at tinitingnan ng abot tanaw. Ang langit ay nagkakaroon ng kulay sa pagitan ng orange at violet na gustong-gusto ni Arturo. At bagamat alam kong wala na siya, minsan, kinakausap ko pa rin siya, nang mahina, kinukuwento ko sa kanya ang tungkol sa hardin, tungkol sa mga rosas na namumulaklak muli, tungkol sa mga ibon na nagtatayo ng pugad sa lumang puno ng lemon. Sinasabi ko sa kanya na namimiss ko siya, ngunit hindi ko na siya kailangan upang huminga. Sa unang pagkakataon na nasabi ko iyon ng walang pagkakasala, alam kong sa wakas, gumaling na ako. Iniisip ko rin si Valerie, ang kanyang mga mata na puno ng galit nang huli ko siyang makita. Hindi ko siya kinamumuhian. Alam kong ang kanyang kuwento ay isinulat ng iba bago siya makapamili. Siya ay anak ng pag-iwan, ng puot, ng katahimikan, at ang mga iyon ay malulupit na magulang. Nagpadala ako ng sulat sa bilangguan, hindi upang kagalitan siya, kundi upang sabihin sa kanya na ang galit ay namamana, ngunit maaari rin itong sirain. Sumulat ako, pinalaki ka sa anino Valerie, ngunit maaari mo pa ring matutunan kung paano makita ang ilaw, hindi ang akin, o ang sa iyong ina, kundi ang iyo. Kapag nakita mo ito, mauunawaan mo na hindi ka ipinanganak upang sirain, kundi upang pagalingin ang ninakaw sa iyo ng nakaraan. Hindi ko alam kung binasa niya ito, hindi ko alam kung sasagot siya balang araw, ngunit kailangan kong isulat ito dahil may mga sugat na tanging sa salita lamang gumagaling. Kamakailan, bumisita ulit ang abogado sa akin. Nagdala siya ng isa pang safety deposit box sa pangalan ni Arturo. Hindi ko alam kung bubuksan ko. Natatakot akong magsimulang muli ang siklo ng sakit, ngunit ginawa ko. Sa loob ay may 3 bagay, isang litrato ng 3, si Arturo, Sofia, at si Valerie noong bata pa, isang maliit na pilak na krus, at isang tala na nagsasabing, kung binabasa mo ito ay dahil lumabas na ang lahat. Salamat sa pag-aalaga mo sa lahat, kahit sa mga hindi karapat-dapat. Patawarin mo ang aking katahimikan, ngayon maaari ka nang mabuhay nang wala ako, hindi ako umiyak. Sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak. Ngumiti lang ako ng may kakaiba at bagong kapayapaan. Tila sa wakas ay pinakawalan ako ng kaluluwa ni Arturo. Nang gabing iyon, natulog ako ng mahimbing, napanaginipan ko siya, hindi sa kanyang kama ng kamatayan o bilang lalaking nagloko sa akin, kundi bilang ang kabataang nagdala sa akin upang sumayaw sa ilalim ng ulan noong araw na hiniling niya sa akin na magpakasal. Sa panaginip, tiningnan niya ako at sinabi, tapos na, Adora, nabayaran na ang lahat. Nagising ako ng may luha, ngunit may ginhawa rin, ang presyo ng katotohanan ay mataas. Nawalan ako ng asawa, ng anak, ng manugang, ngunit may napanalunan akong isang bagay na inakala kong imposible sa loob ng mga dekada, ang aking kalayaan, ang kalayaan na maging ako, nang walang takot, walang pagpapanggap, walang kasinungalingan. Ang kalayaan na tumingin sa likod ng walang galit at sa hinaharap ng walang mga inaasahan, ang kalayaan na mamuhay ng simple. Ngayon, isinusulat ko ang mga linyang ito mula sa aking desk habang ang araw ay sumisikat sa bintana, ang hangin ay nagpapagalaw sa mga kurtina, at nararamdaman ko na bumubulong sa akin ang buhay. May oras pa. Oras upang lumakad ng walang sapin sa hardin, upang tumawa ng walang pagkakasala, upang ikuwento ang aking kuwento, dahil ang pagkukuwento nito ay hindi pag-alala sa sakit, kundi pagdaig dito. At bago ako magpaalam, may gusto akong sabihin sa iyo, na nakinig sa aking boses hanggang sa huli. Huwag mong maliitin ang lakas na nagmumula sa nasugatang puso ng isang matandang babae. Sinabi sa amin sa buong buhay namin na ang manahimik ay bertud, na ang pagtitiis ay kalakasan, na ang pagpapatawad ay pagpapakumbaba, ngunit hindi. Ang pagpapatawad ay ang pagtingin sa kalaliman at sabihing, hindi ka na sa akin. Kaya kung sakaling maramdaman mo na niloloko ka, iniwan kang mag-isa, huwag kang sumagot ng may galit. Sumagot ka ng may katotohanan dahil ang katotohanan, bagamat masakit, ay ang tanging pamana na sulit na iwanan. Ako si Adora Beltran at ito ang aking kwento. Salamat sa pakikinig. Kung naantig ka, mag-subscribe sa channel, i-like ang video, at sabihin sa akin sa mga komento kung anong lungsod ang pinapanood mo sa akin.
Ang iyong boses sa kabilang panig ng screen na ito ay patunay na ang mga kwento, kapag ikinuwento mula sa kaluluwa, ay hindi kailanman namamatay. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung ano ang tingin mo sa aking kwento at kung ano ang gagawin mo sa posisyon ko. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli, magkikita tayo sa susunod na kwento.